tinatawag kasi nila na Bartinela si Inday Sara. Dahil nga sila ay binangga doon sa kanilang pangbabastos. One against all of them, no? At sabi ni Congressman Marcoleta, it's not about the person. You may not like her, but she's the elected vice president. Kung Marcoleta, kung tatakbo kang senador, no? Meron tayong pag-uusapan. At ikakampanya ka namin, sir. Yeah, Oh, check yun. Ako personally, mga kampanya sa'yo, together with Atty. Torion. Ito yung mga matitinong dapat nasa Kongreso, sa Senado. He's not afraid to show na, I want to argue about the tradition of this house. Yes. I want to argue na bakit yung ginaganyan ng Office of Vice President. You may not like the person. Yeah. But sabi niya, we have traditions that we have kept as an institution. No? Tama. Pangalawa is, I remember sa mga sinabi ni President Duterte. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Naka Eric mga kababayan. Dapat na talagang ipa-lifestyle check itong mga nasa kongreso lalo na't nagde-deactivate na ng mga social media ito. Isa-isa no? Simula kahapon ng mapahiya ang mga ito kay Congressman Marcoleta patungkol nga sa OVP budget ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Mukhang natatakot na sila mga kababayan na malaman ang kanilang mga bank account na masilip ang kanilang mga ari-arian na galing sa nakaw sa kaban ng bayan. Hay nako. Na kung isipin nyo mabuti mga kababayan, sila-sila lang din no na nasa kongreso ang ayaw sa parusang bitay mga kababayan sapagkat alam nila na kapag naipasa itong klaseng batas sila ang unang mananagot. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na kung tatakbo man no, itong si Congressman Marcoleta para sa Senado, marami sa mga Pilipino ang boto na ipanalo itong mamang ito. No? Lalo na't makikita mo talaga ang kanyang alab ng puso at paninindigan pagsilbihan ang mga ordinaryong mamamayan laban sa mga pulpul na politiko o sa madaling salita mga buwayang nauupo ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. I object, ito yung dapat pinusasan Ito dapat ang pinadalhan ng 5,000 pulis Kasi ito talaga ang mga recruiter ng NPA. At yan po ay recorded sa Senate. Ako mismo ay may direct knowledge. Itong si Castro, convicted criminal. Yan, Manuel Castro, at saka si Brosas. Ito dapat ang pinadalhan ng 5,000 pulis. Sapagkat sila ang sumisira sa ating bayan, sila ang nananabotahi sa ating mga opisyal na naglilingkod ng tama. Pero ibigay ko muna kay Atty. Marlon before ang komentary ko. Atty. Marlon, Congressman Marcoleta was so deliberate in his discussion na kung gusto nating tawaging mga honorable tayo dito, respetuhin natin ang mga nakagawiang tradisyon na nagbibigay tayo ng karampatang kortisya doon sa mga hindi natin sakop at nakakataas pa sa atin ang mga opisinang hawak nila. The President, the Vice President. At bigyan natin sila ng karampatang kortesiya, not for the person, but for the office that they occupy and the mandate that the people had given them. Atty. Marlon. Yes. I think, unang-una, I would like to commend the clarity of explanation and the reason that was expounded by Congressman Marcoleta. It's very maganda yung pagkasabi niya. Unang-una, we cannot just simply say tradition, pwede ka na. The tradition was a product of years and years of collective experience and courtesy and good governance being practiced by Congress towards the President and the Vice President. Yes. That's why, sa araw din na yun, nagkaroon ng hearing on the budget of the President. Wala po si President doon. But they were accorded that courtesy and the tradition and the budget of the President, more than 10 billion, was immediately dispatched because of tradition. So, we are saying that we should not honor tradition. The thing is that we can let go of tradition if there is a clear and present danger doon sa budget ng Vice President. Kasi the welfare of the people cannot be superseded by mere tradition. Yes. But that tradition has a purpose and has a meaning. No? Kaya nga sabi niya, we cannot be called honorables if the very traditions that we should be respecting, binabaliwala natin. Kasi ganito nangyari. Kung ayaw mo na ng tradition na gayon at gusto mo na bigla titignan ang lahat ng mga budget, ginawa mo yan sa Office of the President. Yeah, kasi patas ka dapat. Patas ka dapat. At ginawa mo yan noong 2022. 22, 23. O 2023, anak pa ng President yung nagsalita. And suddenly, you're saying na, tingnan natin ang budget. Hindi lang 2025, but noong 2022. It's clearly a political assassination. Yun. It's clearly a matter of political survival. This is not about
good housekeeping. So the Kasi target, Attorney Marlon, by the way, tanong ko lang sa iyo direkta, it appears is no longer the budget per se. The target is to assassinate the character and persona of the Vice President. Is to assassinate the political capital of the Vice President. Kasi kung totoong gusto mo about transparency and accountability of the budget, unang-una, are you superseding the functions of the COA? That's number Kasi one. andun naman yung COA. Sinabi nila, nagbigay na kami ng notice of disallowance. Merong process dyan at the Vice President can appeal or actually explain as to why this budget is, bakit nagkaroon ng notice of disallowance. No? Wala pa actually finding ng COA. Yes. But they want to have a finding on their own. Meaning to si Attorney Bosantog, mga kababayan, the notice of disallowance is not equal automatic to corruption or No. finding of or conclusion of corruption. No, even the President itself has a notice of disallowance. Yun. At ang Kongreso nga, dapat may mga, ang inyong pera na ginagastos, na walang klarong budget audit, ang expenditures nyo, at certification lang ang ginagawa nyo, at walang mga resibo, dapat ngayon itigil nyo, mahiya kayo sa balat ng lupa. At ang binabanggit ni Atty. Bosantog, the COA was there. Yes. And COA was telling the entire plenary body na nagde-deliberate ng budget ng Office of the Vice President that the notice of disallowance is appealable. Yes. It's not congruent, automatic to issue of corruption or anomaly. And they're waiting for the submission of report and explanation coming from the Office of the Vice President. And even sa budget niya, pinapa-explain lang naman siya at hindi lang siya. Tama bang kuha ko, Atty. Bosantog, sa binabanggit mo? At saka sinabi na rin ni Atty. Panelo, kaya nga pati ang DepEd iniipit, no, pagdating sa funds, ayaw nilang mangyari na maging matalino na ang mga kabataan pagdating sa pagboto. Dahil alam nila na kung ang Pilipino ay mananatiling mahirap, mananatiling hindi edukado, magiging madali sa mga crocs o polpolitiko na i-brainwash ang mga Pilipino, no? That they want to attack the personal issues against the Vice President so that they will be able to assassinate the political value of the Vice President before the public. Yes, what I can, ito yung nakita lang. Simple lang naman yan eh. Unang-una, tama ka dyan eh. Dalhin ko sa example mo. Unang-una, if you want transparency and accountability to each and every cent na nanggagaling sa tax ng bayan, magsimula kayo dyan sa MOE ng Congress. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, wala kayong confidential funds. But the way you will certify kung paano mo nagastos yan is simply by certification. Walang resibo. Walang resibo. So, hindi mo alam kung saan napunta yan. Paano kung pinangsugal ni Raul Congressman? Manuel. Ni Raul Oo, Manuel. ni Raul Manuel, no? At ng mga kasabot. Ang mga kasabot nila. Oh, so, Kaya dapat sa mga ito ipa-lifestyle check, lalo na itong sina Zaldico na bali-balita ang kanyang asawa di umano babad sa puro designer bags. Magkano ba ang sahod ng mga congressman, mga kababayan? what you simply say, certification, is not sufficient to say that you're actually after the transparency and accountability of budget of the Philippines. Clearly, ngayon lang ginagawa yan because the political lines have been divided. No? Good point. The Vice President now resigned from the cabinet and started exposing the anomalies of this government. Kaya siya tinitira. We understand that. The Vice President should also be ready for that. Kasi you cannot fight this kind of fight na sabi, "Oy, do not criticize me." You see how the budget now is being weaponized. Yeah, weaponized. In order to character assassinate the Vice President. That is, for me, the bottom line of everything. It's not about budget. Kasi kung it's about budget, we will join the call of the Congress to look at every nook and cranny ng budget ni Vice President and of the Congress and of the President. Yun. At speaking of the President's budget, Atty. Bosantog, from 2022 to 2023 hanggang sa 2024 na mga budget, umabot po sa mahigit 10 billion ang kanyang confidential fund. So kung bubusisiin mo ito, dapat bubusisiin mo rin saan nagastos yun. At tama pong binabanggit ni Atty. Bosantog. The budget hearing and deliberation in the lower house at least right now is being weaponized as a political tool for persecution, political and character assassination para po ito sa paghahanda sa 2025 na midterm elections at sa 2028. At hindi po ito mangyayari kung hindi po ito kinukumpasan ng pinakapinuno ng House of Representatives. Sino po yun? Ang pinsan ni Marcos, si Martin Romualdez. Everything can be put in order. Correct. Everything can become decent. Everything, magiging decente ito lahat kung ang pinuno, kagaya ni Martin Romualdez, ay magiging decente din ang kanyang kondukta sa mga affairs. Payag kayo nun, mga kababayan, magiging presidente natin tong si Romualdez. Walang magiging magandang kinabukasan kung ganun ang mangyayari. On the powers and authority na sakop ng Kongreso. Atty. Bosantog, you were telling kanina,
balikan ko yung punto mo. Sabi mo, there was clarity on the part of Congressman Marcoleta nang sinabi niya na itong mga tradisyon na ito, sa kortesiya sa opisina ng Presidente at Vice Presidente, ibinunga po ito ng ating kolektibong pagkakaisa. That we presume that everything that they do is for the welfare of the people unless otherwise we are convinced by proof of evidence na may lapastangan sila at mga ginawang anomalya sa pondo. Wala eh. So, hindi po yan nangyayari lang kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos Jr. In the previous traditions, ganun po yun. Sapagkat ang Presidente at Vice Presidente ay halos po magkadugtong na mga opisina in terms of leading the way for the entire government machinery. How important was that point being pointed out by Congressman Marcoleta doon sa loob ng plenaryo sa budget hearing na napakahalaga para po, Attorney Busantog, mailugar ng tama ang attitude at kondukta ng House of Representatives members dito sa nangyayaring budget hearing nito. First, I have to clarify also na ang pinag-usapan ng confidential funds ni Vice President noong 2022 is not her confidential funds. Correct. That is the confidential funds of the Office of the President. Kaya kung gusto niyo tanungin kung bakit niya binigyan ng 122 million si Vice President, tanungin yung Office of the President. But no, they're not even asking the Office of the President to explain as to why sa December ng 2022 nabigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President. Coming from The Office of the President. So therefore, the one to explain that should be the Office of the President. Oh, dapat doon manggaling. Attorney, Kasi hold sila your yung bigyan. punches, please. At ang iyong mga magagandang punto de vista ay ito pagpapatuloy natin sapagkat dito na po ang admonisyon na ginawa ni Congressman Marcoleta sa mga kasamahan niyang nagbibidabidahan at naging bardagol ang kanilang mga pag-uugali. Itong si Stila Kimbo, nasayaw ni Salome, no? Sumayaw ng Salome yan, ang pinakulong niya kami ni Ma'am Noray, no? Parang si late Tessie Aquino Oreta, no? Sumayaw-sayaw siya ng sayaw ni Salome dahil pinakontem kami nila sa kawalang-hiyaan nila na tinatanong namin kung saan napupunta mga budget nila. Attorney Busantog, Congressman Marcoleta was standing up with clear admonition addressed to the plenary. And the chairperson of the plenary on budget deliberation during that time at ang mga kasama niya, hindi makasagot. Bakit nyo pinipersonal ang Vice Presidente? Ang dapat tinitingnan nyo ang opisina, hindi ang tao. You may not like the person, but you have to afford respect to the office. That person is entitled sa kanyang mandato na nanggaling sa mamamayang Pilipino. 32 million Filipinos ang nagboto dyan. Sila mga tag 100,000, 80,000, 25,000 votes, 30,000 votes. Oh, bakit nyo sasabihin ngayon na kayo ang may mandato ng tao? Kung hindi ito totoo, Attorney Busantog, how important was that portion in the plenary of the budget deliberation kahapon where Congressman Marcoleta was seen admonishing ang mga colleagues niya sa kanilang kalokohan at kabulastugan sa larong maruming politika nila. Oh. You see how Parliament should function. It is not because how many there are behind you, no? But it's the righteousness of your argument, the clarity of your reason that you can see the value of a true parliamentarian. Agree. So, kung Marcoleta, kung tatakbo kang senador, no? Meron tayong pag-uusapan. At ikakampanya ka namin, sir. Yeah, Oh, check yun. Ako personally, mga kampanya sa'yo, together with Atty. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Magandang ideya ba yun na tumakbo itong si Congressman Marcoleta sa pagkasenado sa susunod na eleksyon? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung ako lang ang tatanungin, talagang gustong-gusto ko mga kababayan. Ito yung congressman na may puso talaga na maglingkod sa taong bayan. Kaya sana magkaisa tayo dito, no? Dahil nakikita ko naman sa mga comment nyo na talagang saludong-saludo kayo sa tapang na pinapakita ni Congressman Marcoleta. Monitor yun. Ito yung mga matitinong dapat nasa Kongreso, sa Senado. He's not afraid to show na, I want to argue about the tradition of this house. Yes. I want to argue na bakit yung ginaganyan ang Office of Vice President. You may not like the person. Yeah. But sabi niya, we have traditions that we have kept as an institution. No? Tama. Pangalawa is, I remember sa mga sinabi ni President Duterte, kasi wala si Ma'am Lorraine dito, so ako na lang yung in his moment of brightness, now, for me, is that nung hawak na hawak niya ang supermajority ng Congress. Both. And Congress, the lower house and the upper house. Yeah, correct. Ang sabi, impeach natin si Lenny. Sabi niya, wag niyong pakialaman yan. Binuto yan ng tao. As simple as that. At ang sabi niya, Attorney, kasi ang mangyayari dyan, ang dinisrespect natin ang mga bumoto dyan. Yes. And in the institution itself. Yes. Na this is the process by which our constitutions accorded power to us as public officials
she was elected. Tama. Bakit mo pakikialaman yan? O, tapos, in all her stay as Vice President, lahat yan accorded tradition and parliamentary courtesy. Yeah. Okay. At attorney, pinuna pa ni Congressman Marcoleta, no? He was even keen in observing the way the unethical and unprofessional conduct of his colleagues were being done. Sabi niya, Bartinela pa kayo. Tinatawag kasi nila na Bartinela si Inday Sara dahil nga sila ay binangga doon sa kanilang pangbabastos. One against all of them, no? Yes. At sabi ni Congressman Marcoleta, it's not about the person. You may not like her, but she's the elected Vice President. So kung gusto nyo, ipa-impeach nyo. Ipa-impeach nyo, but it will be the Senate that will decide if she will be removed from office or kasuhan nyo. But to prevent the budget, where it is mandated by law that the Vice President is entitled to a separate budget from the office of the President, and by the tradition, sinasabi na namin ni Atty. Busantog, hindi po yan tradisyon na ipinulot lang nila doon sa o pinitas lang sa puno ng bayabas o sa puno ng mangga. Tradisyon yan sa maraming mga nakaraang administrasyon. At nakita nyo naman, in 6 years na hindi nagko-cooperate si Leni Robredo kay Pangulong Duterte and Nag-criticize pa. nagkakriticize at pumunta pa sa Tama. UN. Yes. At Agree. from the start of the campaign, they were never together. Samantalang itong si Marcos at si Sara Duterte ay magkasama ito. Pati sila, itong mga kongresistang gustong ipako sa cross si ang Vice Presidente, magkakasama sila. Never po na ipinanawagan ni Pangulong Duterte na pahirapan at huwag palusutin ang budget ng Vice Presidente Leni Robredo at bastusin siya sa loob ng Kongreso. Never ginawa yan ni Pangulong Duterte. Kabatang isip po nito mga kongresistang ito na mas matino pa mag-isip ang isang 6 or 7 years old na nagsisimulang mag-aral kumpara sa kanila na akala nila sila ang may-ari ng buong mundo, na lalasing at nahihibang sa kapangyarihan the way Marcos Jr. right now. Natin kung paano ininsulto, hinanapan ng pangbabastos, at kung pwede pa lang ay tanggalan ng buong budget ang ikalawang pinakamataas na katungkulan sa ating gobyerno, ang pangalawang Pangulo ng Bansa, si Vice President Sara Duterte. Mabuti na lang po at mayroong isang nasa wastong katinuan na hindi po nagpabulid sa mga pangbubuli, hindi po nagpalamon sa mga kagaspangan ng ugali at wala sa hulog na kaisipan nitong mga abusadong politikong kongresista. At ang tinutukoy po natin na nanindigan sa tamang kortesiya at sa tamang kondukta ng isang kongresista o ng buong House of Representatives ay ang butihing Congressman Rodante Marcoleta. Malinaw po, mga kababayan, na nakita natin that the agenda of those who are operating in behalf of Martin Romualdez, na siyang Speaker of the House, ang agenda po nila ay hindi para magbusisi ng mga budget para sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno. Kung hindi, gamitin ito as political operations to attack, malign, and destroy the character mainly of the Vice President who is deemed to be the next successor to Marcos sa 2028 o baka mas Grabe, no? maaga pa. Attorney Marlon, nakita po ng buong bansa, ng bawat Pilipino or maraming Pilipino here and including sa abroad, at nagagalit po sila sa kagaspangan at kawalang Daming respetong nagalit ipinakita ng mga kongresista na kaalyado at mga bata-bata bilang alipores ni Martin Romualdez na nagsagawa po ng isang lusob attack para dumugin at bastusin po ang budget deliberation intended to approve and pass the budget for the office of the Vice President. Except ang mga nakipagsimpa. At saka nahuli ni VP Sara itong si Kimbo nung kanyang sinabi na sa harap ng kamera na please stick to the plan. Eh ano bang klaseng plano yan? Eh di ang mamulitika, pahiyain ang Vice Presidente. Grabe talaga tong mga tuta ni Romualdez, no? Panigurado may kickback yan kaya ganyan sila mamulitika sa harap ng kamera. Sa tingin nyo mga kababayan? Patya at pamosisyon kay Congressman Marcoleta na nagsasabing bigyan natin ng marapat na kortesiya as a matter of tradition Correct. and as a Respect. matter of good manners at mabuting asal sa mga kapwa halal ng bayan na mas mataas pa ang inabot na boto at posisyon ni Vice President Sara Duterte. Your initial comments, Atty. Basanto. Yes, unang-una, when we look at public funds, ang kinakailangan tingnan natin dyan is the responsibility of each and every individual holding public office in the disbursement of money coming from the public. Why? Kasi ito ay dugot pawis to ng manggagawa, no? Yung teachers, no, mga sundalo. Kahit yung mga simple na tao lamang,
na sabi natin na hindi nagbabayad ng income tax. Mhm. Pagbibili yan ng shampoo, may VAT yan. Yes. 12% ng kung magkano man yung bili nila doon, nagbabayad sila. So, sa makatuwid, no? Even the poorest of the poor are actually paying taxes. Kaya hindi pwedeng sabihin na lang natin na hindi natin tignan kung paano ang pag-disperse ng mga budget, no? Ang tinatawag dyan is extraordinary diligence in the safeguarding of our budget. Ang pangalawa, there's also the honor in tradition na ginagawa ng Congress in order to honor the other executive branch, no? Kasi 'di ba hindi naman na while they are autonomous to each other, from each other, they're also interdependent because their functions interrelate. Kaya kung ano yung ginawa mo na courtesy doon sa Office of the President, it is expected that you also do it to the Office of the Vice President, which they had been doing, no? Kahit yung sa time ni President Duterte and even prior sa time ng former President. Sabi nga ni Marcoleta, I have been here, no, and I have been witnessing the courtesy given in the honoring the tradition for so many years. Ngayon lang natin ito ginagawa. Ayun. Ayun. Attorney Busantog, kung hindi pa po nanindigan si Congressman Marcoleta, and I think Congressman Ongab joined him, Yes. and Congressman Pascual, something. Iming Pascual, I think. Sila mismo nakakakita na hindi na po ito usapin ng oversight function on the budget process. Ito'y usapin na ng kawalang respeto at kawalan ng pagbibigay tiwala sa Office of the Vice President. Attorney Busantog, ang ganda ng punto mo. Accountability and transparency in any government budget of any government agency, bagamat yan ay nararapat na gawin, subalit mayroon tayong agency dyan kapag nagkaroon na tayo ng proseso of expenditures na nagagastos na. At yan ang pinunto din ni former President Gloria Macapagal Arroyo. The 2022 and 2023 budget have already been expended. Yes. And COA did not find any anomalous or illegal na mga pondo related to the budget of the Vice President sa kanyang opisina o even sa DepEd, nang sa pa ang DepEd Secretary doon sa budget or fiscal year 2022-2023. Bakit natin babalikan yon? Tapos na yon. Doon tayo kumakalkal at mahanap ng pwedeng ibato doon sa ang dinideliberate at pinag-uusapan ay ang fiscal year 2025 na ang budget ay nakasalang. So may punto doon ang former President Gloria Macapagal Arroyo.